Hi mga ka-tips! Welcome back sa Print Tips. Ayan, so same shirt tayo. So pangalawang tutorial po natin ito ngayong araw po na ito. Okay, so last Mother's Day gumawa po ako ng template which is yung bag inspired na mug box. Yun po yung tinatawag nilang trending mug box. Yan, so ito po yun. Yan. So ngayon, ituturo ko po sa inyo paano ba ito i-edit. Kasi meron po tayong template gawa sa Canva. At marami pong nahirapan i-edit siya. Kasi nga drag and drop lang yun. Paano daw lagyan ng design. Ganyan. Kasi pag nilalagyan nila ng design, pumupunta siya dun sa may frame. No? Pero hindi po ganon. Meron pong technique paano po siya i-edit. So ngayon gagawin po natin ito. Yung happy first birthday, Nathan. Okay, Nathan's first birthday. Thank you for coming. Ayan. So, edit po natin gamit Canva lang. So, wala po tayong ibang gagamiting software maliban sa Silhouette Studio which is gagamitin natin for cutting. Okay, so hindi na tayo tatagal. Let's go! Okay, ka-tips. Siyempre, unahin nating buksan yung ating Canva. Okay, so may mga projects po tayo dyan. Pero ang gagamitin po natin siyempre yung template na binibili po ninyo. So ito pong template po natin ay may dalawang part po yan. Ito po yung frame, yung black. Tapos yung pangalawa po, yan po yung tinatawag po na cutting guide natin or yung mismong frame natin or shape natin. Okay? So ang style po niyan, ginagawa ko po ay nilalak ko po yung isa para hindi po siya maapektuhan ng mga image na i-import po natin mismo sa design natin. Kasi pag hindi po yan nakalak at naglagay ko po dyan ng image, sigurado po papasok po yan sa loob kasi considered as frame po yan. So, ang gagawin po natin, itabi po muna natin yung outline sa gilid and then i-edit po natin itong mismong frame. So, kayo pong bahala kung anong klaseng background ang gusto po ninyong ilagay dyan. So, nag-search po ako dito ng birthday background. So, pili lang po kayo ng kahit ano dyan and then i-drag lang po ninyo dyan po sa may design. So, once okay na po yan, so, punta po kayo sa position, no? I-check nyo lang po yan. So, ang gagawin po kasi natin, yung layer po niyan ay ipapailalim po natin. So, punta po kayo sa position, yan, position, and then sa layers, and then i-drag po ninyo pa ibabaw yung outline. And then saka po ninyo ilagay po siya sa ibabaw ng inyong frame. And then, bawasan nyo po yung transparency para hindi po siya masyadong halata. Magkaroon lang po kayo ng guide kung saan po kayo mag-i-score pag bubuuin nyo na po siya. So, once okay na po yan, pwede nyo na po yung ilock. No? Pag nakalock, pwede nyo nang patungan ng kahit na anong design na gusto ninyo. Frame, photo frame, PNG files, ayan. Pwede nyo lagyan ng balloons, pwede nyo lagyan ng text nang hindi naapektuhan yung inyong background. Okay? Dahil naintindihan nyo na po yung basic kung paano po gamitin yung ating template, pwede nyo na pong lagyan ng kahit na anong mga designs yung inyo pong template nang hindi po naapektuhan yung design. Yan. So, pwede ka mag-drag ng frame, ng text, nang hindi pumapasok doon sa may frame. Kasi marami po dito nagtatanong paano ko ba siya i-edit. Kasi pagka naglalagay ako ng image, pupunta siya sa frame. So, kaya kailangan po ninyo lagyan ng lock feature. I-lock po ninyo yung mismong layer para hindi po siya maapektuhan. So, same lang din po dito sa part 2 ng ating template. Ganun din. Yan. So, same lang sa ginawa natin sa simula. So, ilalagay nyo lang yung mga text, mga designs na gusto ninyo. And then, ayan, ayusin nyo lang po yung mga design po ninyo. Lagyan nyo ng layers, lagyan nyo effect yung text para makita. Yan. Para po mabasa po nila. Okay, tapos yung frame, ayan. So, pwede nyo lagyan ng image, balloons, or text. Ayan, so once na okay na po yung design ninyo, pwede na po natin siyang i-save. Okay, so make sure po na kayo po ay naka-pro. Kasi pag di po kayo naka-pro, hindi nyo po siya pwedeng i-save as PNG. Pwede namang yung free version kaso hindi po magiging maganda yung output po ninyo kung Canva ang gamit po ninyo. Okay, so yan po ang mangyayari dyan. I-save po ninyo siya ng may transparent background and PNG po ang pipiliin po ninyo, wag PDF. Okay? So, PNG and then transparent background. Make sure lang na ang minimum pixels po is 3,000. Okay na po yun. Yan. And then, save nyo po silang dalawa. I-save lang muna natin siya sa my desktop. Yan. Lagyan nyo lang po ng name. So, Nathan. Lagyan natin Nathan.
Ayan, at eto na po yung ating file. Pag-download po ninyo ng multiple pages, nagiging zip file po siya. So, i-extract nyo lang po yan. At eto na po yung inyong PNG file. So, heads up lang, pagka galing sa Canva yung file at in-import po ninyo sa Silhouette Studio, nagbabago po yung size nun, kaya i-resize po natin siya sa susunod na step natin. Okay, next step po natin, buksan naman natin yung ating Silhouette Studio. Yan, para import po natin yung ating file. Ayan, so ito po yung sinasabi ko, pag in-import nyo yan galing sa Canva, nagbabago po yung size po niya. Pero yung ratio, ganun pa rin naman po siya. So yun nga lang, pag mataas yung pinili ninyong resolution niya, nangyayari doon, lumalaki din yung size niya pag in-import sa Canva. So, ang gawin po natin dito ay A4 lang po yan. Lagyan nyo lang po ng registration mark. Then, import po natin yung ating unang image. Yan. So, kung nakikita po ninyo, sobrang laki niya compared sa ating A4 size na paper. Okay. So, i-resize po natin yan. So, paano ba natin siya i-resize? Naka-inches lang po sa may Silhouette Studio. Punta po tayo sa may Canva ulit. And then sa Canva, i-click po natin yung ating image, ano? So, ayan. So, nakikita niyo sobrang laki niya. So, i-resize po natin yan para sumakto siya sa mag. Yan. Ito po yung nagiging issue din ng marami. Sabi, sir, ba't gano'n? Pag in-import ko sa may Silhouette Studio o kaya sa ibang software, lumalaki yung size. Ano ba talaga ang size na ito? So, may mga ways para malaman po natin. Kaya po tayo may template kasi nakaset na po doon yung size ko. I-click nyo po yung image or template. And then, click nyo po yung position. Makikita nyo po dyan kung ano yung size po niya. Kaso nga lang naka-centimeter. So, i-convert lang po natin siya sa inches. So, ang ginagawa ko dito, hindi ko na pinapakilman yung template. Binubuksan ko na lamang po yung calculator. Yan. So yan po yan. So, click nyo lang yung position. And then, punta kayo sa may arrange or click nyo yung arrange and then makikita nyo dyan yung size. So, isa lang po pagbabasehan nyo dyan kasi naka-ratio naman po yan. Yung lapad lang po, yung i-convert ninyo. Okay? So, from centimeters to inches. So, ilagay nyo lang dyan. Ano ba size yan? 13.75 centimeters magiging 5.413. So, ipapasok nyo lang po yan sa may Silhouette Studio. I-lock nyo lang yung ratio and then insert nyo lang dun yung inches and then yan na po yun. Yan na yung size niya. So, yan. Marami nagtatanong sa akin dyan, sir. Bakit nagbabago yung sukat? Ano ba talaga sukat niyan, no? Balikan nyo lang po yung template. Kasi sa lahat po ng mga meron pong sukat po yan. Ayan, no? 11.07 sa inches. I-convert natin. Ilagay natin doon. And then, okay na siya. So, nakasize na siya para sa mag. Sakto-sakto na po yan. Yan. So, pag ganito rin naman kasi kahaba yung video natin, hindi rin naman po pinapanood. Kaya po, hindi rin nila nakukuha yung technique. Yan. So, eto yan. So, since sobra siya sa papel, sa cutting area natin, i-slant po natin siya. Yan. So, once nakaslant na po yan, i-center nyo lang po yan. Para kahit ilabas at ipasok nyo, ganun pa rin ang position niya. So, ganun din po sa second image. Okay mga katips, pwede na natin siyang i-print. So pag nagpiprint po ako, ang gamit ko lagi po ay PrintFab. Kung wala pa po kayong PrintFab, visit nyo lang po yung aking YouTube channel para magkaroon po kayo ng inyong PrintFab. At yan, ito po yung settings. Yung settings na ginagamit ko po ay same lang po sa lahat ng media. Yan. So, tanongin niyo ako anong gamit ko sa photo paper, anong gamit ko sa bond paper, ganun po pare-parehas po yan. Wala po akong ibang ginagamit na settings. So, yan. So, pwede na po natin siyang i-print gamit yung ating printer na Epson L1300 kasi pwede po doon ang 300 GSM na papel. Yan, so tuwing nagpiprint po kayo gamit ang PrintFab, lagi pong magpa-pop up po yan, okay nyo lang, and then palitan nyo lang po yun ng USA. So, pwede naman kahit hindi na. Wala namang pagkakaiba kasi sinubukan ko naman po yun. Yan, so ganun din. Sa next, i-print din po natin yan. Ayan, so ito po yung material na gamit po natin dyan, yung 300 GSM na double-sided glossy paper. Pwede rin po yung no backing. Ayan, so ito lang po kasi yung available na material ko lagi, no? So ito lang po yung printer po natin, L1300. At yung ink po na gamit po natin dito ay syempre pigment ink. Okay, so ito na po. Yan, so ilalagay na po natin yung ating papel sa ating printer. Yan, so don't forget to follow at saka subscribe mga katips,
para sa mga susunod pa ng mga tutorials. Okay, so ito na po yung ating printout. So gamit yung ating pigment ink and 300 GSM po na photo paper. So yan po yung aking recommended para matibay at maganda po yung ating output. So ikakat naman po natin siya sa Silhouette Studio. Yan. So ito po yung settings po natin. Gamit po yung ating cutter platter. So i-pause nyo po para hindi po ninyo siya makalimutan. So 300 GSM po yan, makapal-kapal po yan. Gamit po natin ay syempre photo paper. Yan, so kung may mga issues po kayo sa inyong Cameo 4, may mga tutorial din po ako dyan. May playlist po yan sa aking YouTube channel. So pwede nyo po siyang panoorin at pag-aralan para po maging pantay po yung cutting po ninyo ng inyong mga projects. Okay, so ito na po yung ating nakat na template. Yan, so madali na lang po siyang tanggalin. So kung sundin niyo lang po yung settings na ginamit ko po. So ganyan na po, hindi na po kayo mahirapang magtanggal. So kuha tayo ng mag, kunin natin yung ating double-sided tape, which is naubos na pala yan, kaya gagamit po tayo ng makapal na double-sided tape. So ganyan lang po pag-assemble niyan. So easy step lang po, hindi na po kayo magkakat ng napakarami pa pong mga parts ng ating template. So ididikit nyo lang po yan and then yun na po yun, i-close nyo na po yun. Wala na po kayong ibang ikakabit-kabit pa. So dalawang part lang po yung ating template. Okay, so hindi nyo po kayo magkakat na napakarami para sa sides, kundi dalawa na lang po yung ikakat ninyo at mabubuo na ninyo siya ng mabilisan. So hindi na po kayo magpapagod. Ayan, so ayusin ko lang po yung aking double-sided tape dyan and then ididikit lang po natin, itatapat lang po natin. So tandaan ninyo, no, yung transparency yung inyong outline ay naka-print din pero malabo lang siya para may guide po kayo sa pag-i-score. Ayan, so ngayon i-score naman po natin siya. So meron po yung manipis na line sa print. Yan. Dahil yun po yung nakalagay sa layout po natin, ipinaibabaw po natin yung outline at binawasan yung transparency. Kaya may guide po kayo for scoring. So once I score nyo na, yun na po yun. Ifo-fold na lang po natin and malapit na po tayo matapos. Ganun lang po siya kadali. Yan. So kasi nakakabit na po lahat ng parts. So pinagdugtong lang natin, dalawang part lang po yan. And lagyan lang po natin ng tape doon sa harapan para may lock po siya. Pwede rin po yung ribbon, pwede nyong butasan yun. Okay, pwedeng tape, pwede yung ribbon para pwede po siyang buksan. Or pwedeng velcro, kayo po ang bahala. Ayan, so ipapasok lang natin yung lock niya. Ayan, so may sungay po siyang ganon. Pinaka-lock niya and then tanggalin po natin yung double-sided tape and idikit na po natin. Ayan, pagkatapos po niyan, tapos na po tayo. Nagawa na po natin yung ating bag-inspired na mug box. At eto na po yung ating final result. Okay ka-tips, kung meron kang natutunan, please subscribe and follow me sa YouTube at saka sa TikTok. At syempre, available po tong template na to sa mga gustong bumili. PM lang po kayo sa akin. Okay? So hanggang sa muli mga ka-tips and hopefully marami po kayong natutunan. Salamat po sa inyo. Bye-bye!